Nasusubukan pa nga ni... Nasusubukan sila. Nasusubukan ni Alvin. Wala, nasabi niya na. Hello Kathden fans! Ito na nga ha, confirm na talaga ng si Ma'am Catherine at saka Sir Alden na talaga. Although, ito yung sasabi ko ha, yung interview dati, hinanap ko kasi siya kasi yung pahapiyaw lang yung naipanood ko nung mga nakarang year pa mga kasambreros. Ito si Mark Labella at saka si Marvin Aritranco mga kasambreros na kasama mismo ha ni na Pops Alden at saka ni Ma'am Catherine sa shoot ng Hello Love Again, no? Dalawa sa mga cast mga sombreros. So kasi marami ako nakita na ang tatapang magko-comment ng mga supporters at saka boto kay Mayor Mark Alcala sa tandem sa tandem nila ni Ma'am Catherine. So ginawa ko po ito no kasi para mapanatag din yung iba. May mga dito sa channel natin mismo medyo medyo may mga nagko-comment talaga na ay kay Mayor Mark Alcala na yan, ganto ganyan. So ito yung sasabi ko sa kanila na puro theories, puro mga teorya, puro mga mga sources lang yung na kay Mayor Mark Alcala, ni isang picture ni wala tayong makita, ni isang video na magkasama sila, wala mga kasombreros. Ito yung talagang pinapamukha ko sa kanila no, in a good, in a humble manner naman po na marami na kasing marami ng mga witnesses ang Kathden sa kanilang kaswitan off cam na talaga nakatrabaho nila. Ikumpara mo naman sa mga teorya lang at saka mga sources na sina Mayor Mark Alcala and something ay parang wala tayong solid na basis. Okay? So ito papakinggan natin ito mamaya mga kasombreros, itong full interview ni na Mark at saka ni Marvin na sinabi niya na nagsusubuan pa sina Ma'am Catherine at Sir Alden off cam. Tapos sila mismo no nakaka-feel, nakaka-sense po na merong something, hindi lang hindi lang official na sila no, ganon mga SMS. And nung practice na sabi ni Sir Alden kapag nasa interview sila na nasa stage sila ng getting to know each other at hindi nila minamadali ang bawat isa when it comes to their status mga kasombreros. Although si Sir Alden ay 30 plus na, 32 mga sombreros. Alam niyo hindi siya 33 pala no, hindi siya kawalan kay Alden o hindi siya failure sa kanya kasi nga ang lalaki wala namang exploration, si Ma'am Catherine lang talaga. So pero ito no, talagang masasabi natin na wala tayong dapat na ipangamba kahit na maraming supporters ang team Mayor Mark Alcala. So hindi po ako against sa kanya, against lamang po ako dun sa maniniwala sa mga sources lang at saka walang isang video man lang or picture na maipakita or may post mga kasombreros na magkasama si Ma'am Catherine at saka si Sir Alden. So parang lang ako na nagigilty ako na hindi ko ma-justify ng maayos na ganun po siya no, na magpakita tayo ng picture, ng video, so wag lang puro teorya, so ganun. So kasi ito talagang malinaw na maraming witnesses at nakasama pa nila mismo mga kasombreros. Alright, so mamaya papakinggan niyo ito para kayo rin po ay marinig niyo mismo mga kasombreros and mga Kathinatics. And then ito, update or quick update po tayo. Si Sir Alden kanina, hindi ko alam, medyo malapit na siya mabangga dito. Kasi tumatakbo siya, tapos may nasa finish line na siya. May isang parang nakabike. Siguro nakita naman ni Sir Alden ito, yung nakabike na parang tatawid sa harapan niya. So hindi ko alam kung hindi nakita yung camera or hindi niya nakita hindi nakita yung kasi may parang malapit na siya na dito na talagang sumegway siya doon at saka humarang sa camera mga kasombreros. And then ito na si Ma'am Catherine na sobrang bait ni Ma'am Catherine at saka sobrang ganda. Spotted siya no sa harap or sa labas ng ABS-CBN studio. Lumapit talaga siya sa fans na parang tinawag siya mga sobrang ganda, sobrang Latina ng inyong Mrs. Fulkerson. Soon to be Mrs. Fulkerson mga kasombreros. So ang Asia's multimedia star mga kasombreros lumapit sa mga fans, very down to earth. And then ito no,
may post din si Sir Alden sa kanyang Twitter. Niremind niya tayo, and nakakamangha ito mga kasmeros. Mamaya babahagi ko sa inyo kung bakit. Sabi niya sa kanyang Twitter, kahapon po, ngayon po, no, kaninang alas 12 ng tanghali. At the end of the day, always be kind. Okay? Naalala mo dati, sabi ko sa'yo, di ba? Sometimes being kind is better than being right. Please remember that. Ingat ka today. And then heart, mga kasambreros. So nakaka-touch itong post talaga ni Sir Alden. And related po dyan. So pakinggan natin ito ha. Itong kwento ni na Sir Marvin at saka ni Sir Mark. Although medyo matagal na ito, pero ito yung patunay talaga. Dalawa sa mga patunay maliban kina Ma'am Ruby Rodriguez. Kahit ngayon, like I feel like I want to cry because watching Alden and Catherine and the love is real, the chemistry is real because an actor lives in truth, right? Alam mo talaga if they don't like each other, if there's no love between the two actors, and you will see talaga you will feel it. You will feel it. You will feel this, and oh my God, I'm so excited for the world to see it. And you know, this is the widest release of a Filipino film in the world in history, of Filipino box office history. So we're just really both nervous and excited because I want everyone to watch it and I want everyone to know how good it is. Catherine and Alden, tapos puri-puri mo sila kay paitan nila, di ba? Si Alden even offered this food to you, di ba? Yes. Tapos syempre nakakatuwa, ang dami yung kwentong dalawa ni Mark tungkol sa kabaitan nila. So how's Catherine and how's Alden while you guys doing shooting Hello Love Again in Calgary? Sila talagang off-screen, talagang close talaga sila and sweet talagang and also nakakabait nila, wala akong masabi sa kabait. Laging sabay kumain, di ba? Yun ang sabi niya sa akin. Nagsusubuan ba? Sinusubuan pa nga sinusubuan sila. Nasubuan ni Alden. Talaga. Wala, nasabi niya na hindi na pwede i-edit. Pero super sweet sila. Tapos, pinagluto pa ni Kat, ito ate natin. Anong ate-ate na nakakamera tayo? So pinagluluto ni Catherine si Alden? Si Alden. Sosyal, ang bongga. Talagang sweet talaga sila. Ano niluluto niya? Alam mo na chismosa. Ano niluto niya? Steak. Steak. Oh my gosh. So sweet sila? Sweet sila. May dapat ba tayong pagdudahan? Ikaw so good, babe. So actually, the best actors, I'll tell you this, the best actors, they're not good liars because they live in truth. Yeah. Right? So, you can't fake that kind of chemistry. So nararamdaman mo na there's something between the two of them, or they're carrying the torch for each other. Yes. Tama ba yung English ko? Let the chismosa talk about it. Marvin, ikaw rin chismosa. You think there's may feelings sila sa isa't isa? Nararamdaman mo kasi. Pero wala pa, hindi pa talaga sila. They're taking their time. They're taking their time. Yeah. Pero wala pang relasyon. Walang formal. You're about to say na I don't know. Basta super nga, chismosa siya, pero ikaw, parang mas inimay mo yung pagkakasabi mo na medyo sa pagkakaalam niyo or yung alam niyo, di ba? Pero baka may nililihim, tama ba? Sa tingin mo ba may nililihim, Mark? Kasi siningit mo yan, Mark. Kailangan sagutin mo yan. Pero ang maganda, they're nice, di ba? At para po sa ating Word of God, mga kasambreros, ay sobrang ganda po nito. And na-amaze ako kasi nung nire-ready ko itong topic, mga kasambreros, na be kind, tapos forgive or magpatawad, ay related dun sa sa pinost ni Sir Alden. Although mas una kong prepare kasi ang word niya na ito sa Ephesians 4:32 bago ko nakita yung post ni Sir Alden, no. Saksi po si Lord, mga kasos. And amazing kasi related sa topic na be kind at saka forgive, mga kasambreros, ang topic po natin sa word ng Panginoon. Sabi dito Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving on one another as God in Christ forgave you. So magpatawad po tayo, mga kasambreros, no? At saka be kind, maging mabait or maging mabuti. So sa panahon ngayon, no, nowadays, no,
talagang yung entitlement, yung self-promotion, yung mga impersonal, yung mga virtual relationships, yung mga shallow ba na relationships mga kasambreros, mababaw na madaling kumaga pa natatapos or nag-e-end. So ang daming tao talaga ngayon yung nakakalimutan na paano nga ba maging kind, no? Paano maging mabuti or maging mabait at saka mapagbigay sa bawat isa. Para sa ating mga Christians po, no, who are called to become like Jesus Christ, yung Biblia po, ang word ng Panginoon ay nagtuturo sa atin na yung mga bitterness natin, yung mga puot natin, yung mga galit natin, yung mga clamor, yung mga slander, yung mga bad words ay huwag na natin kumaga pa ilagay sa ating mga bibig yun, no? Hindi na dapat yung lumalabas sa ating mga bibig. Instead, no, yung tender-hearted, no, malambot na puso, yung forgiving na puso, yung kind-hearted ay yun dapat ang may babaw sa atin. So that's also be read sa Ephesians 4:31 to 32. So si Apostle Paul po ay sinabi sa mga taga-Ephesian or taga-Ephesus, mga kasambreros, na merong 6 kasi na sinful attitudes and behaviors na dapat nating iwasan. Kaya sa verse na ito na nire-remind sa atin ni Apostle Paul. And sabi nga niya dito, yung 6 na ito ay bitterness, yung wrath, yung anger, yung clamor, yung slander, at saka yung malice. Okay? Yung malisyoso, mga kasambreros. Kapag bitter ka, hindi ka talaga makapagpatawad. No? Bitterness is an inward frame of mind that refuses to forgive. Ayaw mong magpatawad kasi bitter ka. Siya yung nauna, siya yung nakasakit sa akin, o siya, ayoko. So parang ganon. Wrath and anger are combined here to refer to violent outbreaks of uncontrolled human rage. Clamor speaks of shouting and loud quarreling. Slander means evil speaking. So isa rin to yung mga evil speaking, yung mga bad words, no, slander. Yung mga pagmumura, no, talagang yung mga kabataan yan, kahit mga bata nag-videohan lang yung sarili kasi galit sa ganito. So sa social media nila ilalabas yung kanilang galit. So parang alam yan, parang inappropriate siya in the first place, na sabihin mo na nasaan yung mga magulang nito, no? Parang ganun yung masabi mo, mga kasambreros. Being kind to one another is not optional but for the people of God, kasi para sa atin po, hindi po siya option. Okay? Ang pinaka-example natin dito si Jesus Christ, na nasa krus na siya, nasasaktan, talagang grabe yung sorry po sa music background. Talagang grabe yung kanyang pighati, grabe yung kanyang pagdurusa because of our sin, na dapat tayo po ang nasa krus at saka pinapako ay siya, no? And sabi nga niya doon ay Father, forgive them for they do not know what they do. So Paul reiterated the teaching of kindness to the Colossians. Hindi lamang sa taga-Ephesus, mga kasambreros, kundi sa Colossians din. And even sa lahat po ng mananampalataya sa buong mundo, ay generally speaking, at saka reminder po ito ni Apostle Paul sa atin na dapat po ay magpatawad sa mundong wala nang nagpapatawad, sa mundong mapabihira na lang yung nagiging mabait, nagiging mabuti, nagiging compassionate, nagiging humble, nagiging gentle, nagiging patient, and nagiging loving. Tayo po dapat ay gumawa at saka magiging kaiba because our Father in Heaven is, ito yung kanyang nature or characteristics. So kindness is one of the attributes of God. Yun yung isa sa kanyang mga ugali, mga kasambreros. That's Titus 3:4. One of the fruits of the Spirit sa Galatians 5:22, and one of the proofs of a faithful minister of the gospel. That's 2 Corinthians chapter 6 verse 6. So being kind to another is how we show love. So patient, no, pagiging loving and pagiging kind, mga kasambreros. Being kind to one another means finding a way to forgive rather than blame. So imbis na ito yung conclusion natin. Imbis na magsisihan, imbis na mag-blame, mga kasambreros, na ikaw kasi may kasalanan, ikaw kasi may ikaw yung dapat sin. So pagpatawad na lang po, mga kasambreros, kasi at the end of the day, yung good relationships natin sa bawat isa, treasure, yung good relationship mo sa iyong kaibigan, sa iyong kapatid, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong relatives, sa iyong Facebook friends, no? In general po, ang sarap po mamuhay nang wala pong grudge, walang wrath, walang puot, walang misunderstanding, parang wala kang iniiwasan because you live freely, free ka o malaya ka from stress, no, from inggit, no, from unforgiveness,
from selfishness, no, from ano pa ba? Lahat ng mga bad na ugali dapat ay isang tabi natin. Yes, meron tayong mga kumbaga pa sometimes may misunderstanding, pero wag po nating hayaan na tumagal ng tumagal mga kasamberers. Mas kumbaga pa mas maaga, mas maganda na i-solve po natin ang problema, lalong-lalo na kapag ito po ay nagdi-deal ng mother to parent to children and children to parent and then relative to relative na mga issues ng relationship mga kasamberos. Kasi at the end of the day, family is a family. Alright, sinlamang po in the meantime ha, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, the source of love, the source of forgiveness, the source of kindness, Jesus Christ Himself. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasamberos and paalam po. I love you all.